Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Tayo po ay nasa ikapat na linggo na in ordinary time, no? At dito sa Ebanghelyo ay pinapakilala at pinituturo ng Panginoon ang tinatawag nating Beatitudes. Ito po yung dapat nating gawin na mga gospel values upang tayo makarating sa ating pinakamimithi na tinatawag nating eternal life and heaven. No? Sabi po sa ancient times ni Pericles, sabi niya ang buong mundo ay parang libingan ng mga tao. No? At kasi sinabi natin, meron tayong kamatayan. Hindi tayo forever dito sa lupa. No? Ang ating final destination should be heaven. Kaya sabi niya, kung ang earth ay dito libingan ng mga tao at kadalasan may kolumbaryo, may sementeryo, may ossuary, no? At mayroong lapida na nakalagay doon ang pangalan ng yumao. At tapos mayroong birth date at death date. No? At pagkatapos mayroong pang mga ibang quotations, kadalasan biblical. No? Kaya sabi, nakaukit daw yung pangalan natin dito sa lapida. No? Pero sinasabi ni Pericles na hindi lamang nakaukit yung pangalan natin sa lapida. Tayo po ay isang nilikha ng Diyos bilang sambayanan. No? Tayo po ay social beings. No? Hindi po tayo na no man is an island, sabi nga natin. No? Tayo may ugnayan. Tinawag tayo hindi bilang individual, kundi bilang mystical body of Christ or citizenry of the world. No? Kaya sabi ng Panginoon ni Pericles, dapat ay nakaukit din ang ating pangalan no, sa mga tao, sa puso ng mga tao, sa alaala ng mga tao. Yung ating we touch, no? Nabago natin yung tao dahil sa isinabuhay natin ang Beatitudes. Ano po ba sinasabi dito? We are supposed to be peacemakers. Hindi po tayo troublemakers. Hindi po tayo war freak people. No? Hindi po tayo na nananais na magkaroon tayo ng mga kaaway. Bagkus sabi pa nga ng Panginoon, ay mahalin mo pati na ang iyong kaaway. No? At kung magpapatawad ka, forgive 70 times, 7 times. At tapos sabi pa rito, no, ay blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yung bang we empty ourselves, no? Baka sa sobrang dami ng ating material na bagay o mga karunungan, no? O alta de syudad tayo. O minsan nagiging hambog tayo. O minsan nagiging matapobre. Kaya sabi, kung ikaw ay poor, no, you empty everything. No, but focus only on God. No? Sabi, ang tanging yaman dapat natin hanggang sa huling hininga ay ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya hindi po masama na tayo yumaman. Kung ito naman, we count our blessings and we share our blessings. At sabi pa dito, blessed are they who mourn, for they will be comforted. No? Umiiyak tayo, namatayan. Umiyak tayo dahil nawalan tayo ng trabaho. Umiiyak tayo kasi nagkaroon ng pandemic.
No, milyon-milyon o libo-libong tao nawala dahil sa tinatawag nating COVID-19. No? No, umiiyak tayo sa mga bagay na meron tayong kabiguan. Pero ang Diyos, very generous. Siguro pupunasan yung ating luha na tayo ay sasabihin, kakalingain ng Diyos. No? Kaya nga sabi, the cry of the poor, the cry of those who are embracing justice. No? Sabi, we will be happy because God will make us happy. No? And then it is said here, blessed are the meek for they will inherit the land. No, maganda po yung maamo tayo. Hindi tayo mapagmataas. Hindi tayo suplada. Hindi tayo masungit. No? Sabi, meek, maamo. No? Kasing kasing amo ng isang tupa. No? Yung tupa, iiyak na lang yan kapag siya ay kakatayin na para lutuin. No? Pero hindi mo makita na siya ay marahas. No? Parang laging mapagkumbaba. No? Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. No? No? Sabi nga ay kapag tayo ay laging nagugutom at nauuhaw para sa pagiging mabuting tao. No? Hindi tayo yung para bang hungering for more corruption. No? Hindi yung nagugutom, gusto kagad lagi nating pera o kaya kayamanan. No? Pero sabi dito, lagi nating hunger and thirst for justice, peace, righteousness. Sabi, pagpapalain tayo ng dakilang Diyos. No? Blessed are the merciful, they will be shown mercy. No? Sabi nga, kung ikaw ay naawa sa kapwa mo, sabi ang Diyos, kakaawaan ka rin. No? Bakit ba merong mga devoto sa Lord of Divine Mercy? Kasi gusto natin na tayo ay kaawaan ng Diyos. No? Hindi tayo pabayaan, hindi tayo husgahan, kundi unawain tayo ng Diyos. Pero dapat tayo rin ay marunong umunawa at magpatawad. No? And then, blessed are the clean of heart, for they will see God. No? No? Pag tumatanda tayo o meron tayong sakit na glaucoma o nagkatarata, no, ay gusto natin manumbalik yung 20/20 vision. Pero sa isang tunay na Kristiyano, mahalaga po yung tayo may malinis na puso. Yung walang kasalanan o hindi pa na sisira ang pagiging walang malay o pagiging inosente. No? Kasi mas makikita natin ang mukha ng Diyos. Makita niyo yung mga bata na talagang napakabait. No? Nakikita na lang mga anghel. No? Yung mga apparitions sa Lourdes. Yung batang si Bernadette Sibrou. Yung sa Pontman, France, Our Lady of Hope. 2 bata ang nakakita sa mahal na birhen. Yung po sa Birhen ng Fatima sa Portugal, 3 batang magkakapatid, nakita nila ang Birhen ng Fatima. No? Kaya maganda, no, ay gumagawa tayo ng mabuti at sana yung puso natin lagi pong malinis. No? Kung tayo man ay nadapa, nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At sabi rin dito, blessed are the peacemakers, for they will be called
children of God. No? Yung bang naghahangad tayo na maparami natin ang ating ah, mananampalataya, kaibigan, no? Para sa gayon ay sabi nga, mas marami tayong nadadala patungo sa kaharian ng Diyos. No? At sa sinasabi ko kay Pericles, no? Ay hindi lamang engrave dito on earth, yung pangalan, kundi pati pangalan natin sa tinatawag nating puso at pag-alaala ng mga tao. At sasabihin niyang taong yan, napakabuti. No? No, 'di ba yung mga santo, mga martir, no, sa litanya, kapag tayo mayroong petisyon, no, sinasabi natin, Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. No? Inaalala natin kasi magandang halimbawa ang kanilang isinabuhay para matularan natin. Pero di ba mas maganda kapag sinasabuhay natin ang Beatitudes or Gospel values, ay nakaukit ang pangalan natin sa langit. No? Sabi nga, yung mga taong kaluluwa na doon sa kalangitan, no, kung di tawag sa kanila blessed or saints, no? Sabi nga, nakangiti at masaya. Sila ang tinatawag nating triumphant church. Kasi sila ay ginantimpalaan ng ating poong may kapal because they live out what the Lord has teaches us. No, how to live, no, as believers and children of God. No, yan po ang napakahalaga. No, sabi nga, kung ang sa lapida ay yung birth date at yung death date, ang mas mahalaga, ano yung in-between sa kanila? No, paano ka namuhay nung ikay 1-year-old hanggang sa ikay namatay? Isinabuhay mo ba ang Beatitudes? No? Namuhay ka ba bilang full-fledged members of the mystical body of Christ? No? Kung hindi po natin magagawa yung Beatitudes, paano natin sasabihin tayo'y pagpapalain ng Diyos? Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lahat.